Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC. And for today's vlog, requested topic po ito coming from Sir Anonymous again kasi wild ang ating topic. So hopefully na may deliver natin ito ng ayos. So if you do like my content, mga madaming sir, just don't forget to please subscribe, follow my Facebook page, my new Facebook page, Rami FC Vlogs 2.0. And my Instagram as well as my TikTok account. So maraming salamat po. God bless! So, common questions po regarding anal contact. Masakit po ba? Kung masakit, how to reduce pain, ma'am? Dinudugo po ba? Pwede po ba dito mahawa ng STI, STD? Pwede po ba dito mabuntis? Pwede po bang gumamit ng pampadulas? Ay, ang daming tanong. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bakit nga po ba kailangan ng pampadulas kung sakaling gagawin na tinatawag na anal contact? Unang-una po sa lahat, hindi po nagre-release ng lubricants ang inyong anus. Compare sa vagina ng isang babae, mga madam and sir, ang vagina po, once na-arouse po yan, nakaka-feel ng desire, nagre-release po sila ng sarili nitong lubricants. Opo, hindi mo na kailangan bumili. Lalo na kapag fertile ang isang babae, yan ay maraming lubes na nailalabas. Opo, kahit nga po hindi po yan hawakan or ma-arouse, ay normally naglalabas po yan ng lubes. Yes, sarili nilang lubes. So, bakit po ba kailangan ng lubes, mga madam and sir? Unang-una sa lahat, to reduce pain and to reduce friction. Kasi po mga madam and sir, kapag may friction po na nangyari, pwede magkaroon ng sugat, masakit. Ganon din po yan sa inyong pakikipagtalik sa anal contact. Kailangan po ng lubes para ma-decrease po yung friction and decrease din po yung pain. So, kailangan po kung sakali bibili ng lubes, mainam po na water-based lubricants. Okay, so next question. Pwede po kaya mabuntis sa anal contact? Okay, so ano sagot nyo? Yes and no. Opo. Ano ka nasisira, ulo? Nakadepende po yan, sir. Alam ko naman na walang matres doon. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Pero, merong maliit na chance. Paano yung maliit na chance na yon? For example, ang babae po ay fertile, okay? And then, you do the anal contact. Ngayon, hindi ka nag-withdraw, So, nag-penetrate ka, in-ejaculate mo sa loob. Pero, ang dating is, tumulo. What? Dumaloy. Okay. So, syempre, pagkadaloy at pumunta sa vagina na isang babae, mas mabilis po kasi mag-swim ang sperm ng isang lalaki kapag ang isang babae po ay fertile, lalo na kapag yan ay lubricated. Napakabilis po nilang lumangoy. So, napakarami ring barriers na nilang dadaanan bago mapunta doon sa itlog. So, pwedeng yes, pwedeng no. Okay. So, bahala na kayo sa chance. Pero mga madam and sir, very small chance lamang po talaga ito. Ngayon, kung isa ka sa small chance, napakaswerte mo. So, next question. Bakit po kaya nagkakaroon ng pleasure sa pakikipagtalik kapag ginagawa nila ang tinatawag na anal contact? Out of your curiosity, mga madam and sir, it is due to the nerve endings. Once nagkaroon po dyan ng penetration, napakarami pong nerve endings dyan sa anal part ng mga kalalakihan man o kababaihan. Yes po, yun yung reason kung bakit nakakaroon sila ng nararamdaman nila na nag-e-enjoy sila. Aside from this, kung sakaling sa kalalakihan po magpe-penetrate, nakakaramdam din po sila ng pleasure aside from the nerve endings na i-stimulate din po ang kanilang prostate glands. Once yan ay nagkaroon ng penetration, naaabot po. Damn! So, next question, pwede po kaya dito mahawa ng STI, STD, HIV sa pakikipagtalik through anal contact? Yes po, mga madam and sir. Kasi yung lining dyan ng anal part, mga madam and sir, is very thin. So, kapag na-damage yan, it is vulnerable to infection. So, mas madali ka pong mahawa. HIV, gonorrhea, chlamydia. So, napakarami pong sexually transmitted infection na pwede po kayong makakuha.
So next question, dinudugo po ba kapag ginagawa ang anal contact? Actually, mga madam and sir, yes and no. And it is not always normal. So bakit nga ba dinudugo? Pwedeng punit, anal tears, or sabihin natin hemorrhoids, mga madam and sir, no? So kailan ba siya hindi magiging normal? Kapag po ito ay may kahalo ng pain after your anal contact. Pangalawa, nagkakaroon ka na po ng heavy bleeding. Yung tumatagal na po ng higit 2 araw at ito ay may halong masakit. So kung sakaling na-experience nyo po ang ganitong sintomas, mas mainam po magpakonsulta na sa inyong mga doktor. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and thank you sir sa inyong requested topic. So maraming salamat po. God bless and goodbye!